Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw mga Lodi, Miyerkules. No? So ayan. Medyo maganda yung alam nyo, kagabi tawan-tawa ako sa trade ni Boss Robo. Grabe malas. Sobrang malas ni Boss Robo kagabi. Mga idol, ang aga niya tuloy natapos. Grabe, ayun yung parang trade na talagang nakakainis. Ayoko mangyari sa akin yun eh. No? Tama yung ginawa ni Boss Robo na once na ganun, medyo malas, mali yung timing. Kailangan talagang out ka na. Kundi mauubos ka lalo, no? Kasi pagkapanood ko kay Boss Robo, may position na ako ng trade ko eh. Andito banda ng oras to. 7:30. Andali, check natin. So ito, may position na ako dito eh. Mga lods, nakalong na ako dito. So ang dami nangyari sa kanya dito, grabe. Ano ba yung natin, yung unang mga trade natin. So ito kasi yung mga panalo ko nung ito naka 68 tayo diyan, 68 USDT, 0, 46 tsaka 66 USDT. So ayun yung mga panalo nating trade, yung mga huling trade natin, no, bago tayo bale ito ni huling trade ko eh, yung 66 68 USDT nung nanood na ako kay Boss Robo. Grabe. Na kay Boss Robo eh. Parang gusto ko ayoko lang kasi talaga mag-comment doon kasi pag nag-comment, bale sa next na video niya mag-comment ako. No? Grabe na sa kanya. Isang pindot niya pa lang, kunyari nag-long siya. Pagka pindot niya pa lang biglang bumagsak. Grabe. Sobrang malas ni Boss Robo kagabi, no? So babawi yun si Idol, promise. Minalas lang kagabi. At tama yung ginawa niya. No, nahinto muna kasi medyo maalat yung maalat yung trade niya kagabi. Maaga na tapos. So eto, gabi na to kasi isipin niyo 7 ako nag-position. Tinake profit ko siya 10:30. Habang nanonood daw kay Boss Robo, 10:30. Tapos tinake profit ko na kasi matutulog na ako nito, pagod daw kahapon eh. Gabi na ako nag-trade. So, medyo panalo pa rin. Magkano rin yung 68? Nasa 3,000 may... Hindi, magkano may 68? Tama, mga ganun. 68. O, 4,000 din yun. Trade natin kagabi. So, naka 4,000 din tayo. 7 ng gabi hanggang alas 10:30. So, naka 4,000 tayo. So, ito kung... hindi ko siya kinuha, mga Lodi, aabot siguro siya ng mga nasa 100 plus mga Lods, no? Kaya lang syempre tulog na ako noon eh, ayoko na mag-iwan ng trade eh. Na ako noon, marami ng lesson learned nangyari sa akin pag tinutulugan ko yung trade ko, no? So makikita ko nga yan, and then baka pagkagising ko, ito na yung makita ko. Alas 4:30 to, madaling araw oh. So hindi natin nakita yan. Ito naman alas 5, hindi ko rin nakita to, mga Lodi. So ngayon nag-aabang ako ng long. Siguro dito sa linya na to. Sana. Dito sa linya na to. Ayan, pag umabot diyan, magpo-position ako ng long. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tignan niyo dito, pag naka-market ako, tapos nag-position ako ng 90 USDT. Ang pinaka-liquidation price ko is 91, which is nandito lang yan. Ayan, dito banda. Dito banda. So gusto ko, ang liquidation ko, if ever, is lampas dito. Siguro mga nasa 90 o kaya 89. So, check natin. Kung pag umabot siya rito, pwede ko ng liquidation is mga nasa 89, mga ganyan. No, kasi yung 89, grabe na yon. Sobrang kumbaga, para sa akin, medyo nag-drop talaga ng malupit. No, although nag-drop na talaga kasi from 98 to 90, ang laki din ng din-drop. So hintayin natin 'to, mga Lodi, no. Hintayin natin na bumaba siya dito sa mga ganito. Tapos makita ko na yung aking liquidation price is mga nasa 89 or 90. Mga kahit naman mga 90 lang, mga ganyan, pwede na 'yan, no. No, sobrang na yan pag nag-drop, no. So ayan, wait lang tayo. Ayun yung pinaka-isa rin sa mga natutunan ko, mga Lodi, maghintay. No, ibibigay kasi talaga sa iyo kung talaga nakikita mo na pupunta yun doon. No, kasi minsan nag-early position ka, kunyari dito, ayan, nag-position na ako ng long dito. And then bumagsak pa siya dito, nag-drop pa siya na nag-drop. So kung hinintay ko na lang, di sana mas maganda pa yung position ko. 'Di ba? Kaya lang nainip ako, gusto ko na mag-trade. Maraming ganoon eh.
Kumbaga, sa sobrang gusto mo na mag-trade, nagpo-position ka na, so hindi mo na mahintay. So, kaya ang ginagawa ko, ayan, waiting lang muna tayo mga Lodi. No? Once na mag-drop yan dito, ayan, magpo-position tayo dito banda sa 91.8, mga idol. No? Kasi nasa 92 pa, 92.4, oh. So, ano pa yan, medyo mataas pa yan sa akin sa ngayon. Kasi, ano lang naman tayo, scalping. No? So, mas maganda, mahuli natin yung medyo magandang position ng konti. Diba? May sausawan yan, Chloe. Ayaw mo ba yung sausawan? Ayaw mo? O yung tostillos na ano, yung cheese, ayaw mo yon? O, sige, bahala ka dyan. Mag-inom ka ng water, ha? So, ayun, no? Ayan, so grabe. Ayan, so waiting tayo. Sayang to. No, kung hindi lang ako natutulog, malamang dito ko na talaga yan inano eh. Alam niyo ba kagabi ang aking liquidation price ko dito nasa 89.1 ata dito. So, mga dito yan, no. So, liquidation price ko dito niyan. Layo, 'di ba? So, kung hindi ko pa rin siya kinuha, ay kung baga hinayaan ko siya, profit pa rin naman ako, kaya lang maliit. So, sayang kasi to. So, kinuha ko na yan. Kasi matutulog na ako eh. No? So, ayan. Grabe yung pag-drop ng ating BTC, mga Lodi, kung titignan nyo. No, dito, grabe, no? Ayan, no, kung itong short ko na to, hinintay ko lang. Ang dami, no? So, grabe tis. Ayan. Although medyo panalo pa naman tayo ng mga nakaraang trade natin. Grabe, balita ko lang mga lods, no. Medyo tagumpay na ako. Nagawa ko ng 3,000 yung aking XRP, 3,008. 3,008, no. So, ayun yung panalo natin. Binudega ko sa XRP. So, meron akong 3,000 XRP. So, sunod ko na naladagdagan is yung aking Doge na 11,005. So, gagawin ko siyang 12,000 siguro. No? So, ayun yung sunod natin target. Mga lods, no? Bodega lang tayo ng bodega pag nananalo tayo sa trade. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, andyan yung BitGet natin sa link natin sa baba. No? Pwede kayong gamitin. Napaka-friendly user nito. Newbie user, parang ganoon kasi madali lang siyang gamitin. P2P, napaka-solid mga idol, no? Kung magbebenta ka na, napaka-solid. Walang bayad, free lang ang P2P, syempre. No? Walang gas fee yun. No? Free lang yun, mga lods, no? So, ayun. At bago tayo mag-start, inaanyahan ko kayong i-like ang ating video, mga idol, dahil malupit ang mga news natin ngayon. Pa-like ng video natin at sa mga gusto ng ganitong content, everyday, update tayo sa crypto, balita, NFT news at kung ano-ano pang mga trending news, mga idol, sinasama na rin natin. So, subscribe na kayo sa ating channel. Ha? So, eto na nga, grabe. Alam niyo ba kung magkano? 200 billion. Alam niyo, ang laki nito. Hindi ko alam kung totoo to. Sobrang laki nito. 200 billion gone from crypto market as Bitcoin BTC dumps below 93K market watch. No? So, siguro ano to? Sa lahat na ng crypto exchange to, lahat na to. Grabe, ang laki, no? $200 billion. Grabe yan. Kaya niya nang bayaran yung utang ng Pilipinas, no? Tapos nawala lang siya ng ilang araw, 2 araw lang ata, 'di ba? Grabe kalaki, no? So, ingat mga Lodi, maraming na-liquidate, no, yung mga maglolong, no, siguro nung 93, 92, naglong na sila and then nagdrop pa ng 90, so GG. So, kailangan mo talaga ng stop loss pagdating sa mga gantong trade, mga idol, no? So, eto naman. Natawa ako dito. Kasi dati, nung nag-90K, sobrang lupit, tuwan-tuwa tayo, di ba? Pero ngayon, pag nag-90K, parang ano ba yan, ba't 90K? Kasi inaasahan natin 100K na eh. Di ba? Nakita ko to kay kay Moneymaker. Natawa din ako, kaya share ko sa inyo. No? Dati, nung nakaraan, pagdating ng 90K, oh shit, 90K na! Yes, di ba? Naalala ko nung nandito ako sa harap ng PC, tas si boss naghugas ng plato. Nung umakit ng 88K, sabi ko, boss, grabe 88K na yung Bitcoin. Giwanan pa ako nun eh. Tapos nag-90K, tuwan-tuwa ako. Ngayon, pag nag-90K, wala na.
Naging Pinoy ba to? Nalungkot na nung nag-90k eh. Isipin nyo, ilang linggo lang yun. Mga Lodi. Tapos iniisip na ng iba, wala na daw. Pabalik na daw yung crypto. Samantalang pag isusum mo yung, zoom out mo yung Bitcoin, zoom out natin to sabihin natin 1 month lang. Nakita nyo. Ay, naka-peso, sorry. Nasa 67 nga lang tayo nung nakaraan November pa lang mga Lodi ano pa lang, sabihin na natin nung undas, nung undas mga idol, nasa 69 lang tayo. Bumaba pa tayo ng 67. November pa rin ngayon mga idol, tas biglang nag-99. Nag-99 pala Kita niyo yan? Mga idol, tas sinasabi ng iba, grabe na daw, pabagsak na daw. Ano ba naman yun? Tingnan yung itsura nung chart to. Masyadong gusto agad kasi nila 100 mga Lodi, no? So, hindi ganoon. Siyempre, kailangan yung bigyan ng hininga yung Bitcoin, no? Pagpahingahin nyo muna bago dumiretso. Parang ganun, no? So, tayo mga scalper, sinasamantala natin yan. Pero, bullish naman tayo sa long term. Siyempre, pag long term, alam natin, bago matapos ang taon, sa tingin ko lang bago matapos ang 2024, aabot tayo ng 100 plus, no? So, ganun yun sa akin. Sabihin na natin umaga tayo ng 100 and then early ng January, February, siguro makikita natin na magda-drop tayo. Magda-drop tayo. Sa tingin ko lang yun, magda-drop. Kasi isipin ng iba na wala na. Wala na talaga kasi 2025 na, tas naabot na yung 100 plus. Di ba? And then magda-drop na. So iniisip ko, magda-drop yun, maraming masi-shake out doon mga idol, no? Hindi lang sa drop, pati sa pataas, marami rin masi-shake out. And then, after nung drop na yun, siguro mga 20 to 30%, babalik tayo sa mga 80, 70, 90, basta mga rin dyan, 70 to 90, babalik tayo and then bago tayo lilipad ulit, no? So, ganun yung sa tingin ko, mga idol, no? Kaya asahan nyo na yan, kasi yan yung mangyayari, di ba? Tapos ito naman, ito yung matindi mga Lodi, January 5, di ba? January 5 nung sinabi ni 2023 to, nung sinabi ni Jim Cramer na Bitcoin is a phony and a scam. Grabe yung tinaas ng Bitcoin. Isipin nyo, January 5, 2023 yan Grabe. Ngayon naman, sinabi ni Jim Cramer, Bitcoin is a winner. Talagang makapangyarihan talaga si Jim Cramer, no? Talagang siya yung siya yung parang ang kulit ng talent niya, no? Lahat ng opinion niya, baliktad yung nangyayari. Ganun yung talent mo, no? Eto, kaya nga kaya nga ang daming na bad trip Kasi sabi dito, Jim Cramer says, I think Bitcoin, Ethereum, and maybe even some other cryptocurrencies deserve a spot in your portfolio. Sabi, ang dami nagreklamo dito. Can you shut the F up? Sabi, I'm tired of being poor this week. Ayan we're going to zero. So, ang dami. Pero eto, mga idol, ito yung pinakamalupit. Kasi hindi pa ginagawa ni ni Jim Cramer Hindi ko naman sinasabing gawin niya to. Siyempre ayaw natin. Pero pag nagbigay siya ng opinion tungkol sa XRP, sabi dito ni Egrag Crypto, when this guy starts talking about XRP and the importance of owning it and the trading it and storing it, this is my sell signal until then ride the waves, no? So, wala pa siyang sinasabi sa XRP, mga idol, no? Pero, sa tingin nyo ba, paano pag sinabi niya, naging bullish siya sa XRP, magbibenta na kayo? Kasi mga tayo, XRP army tayo. Di ba? Ako hindi. Ito yung isa sa mga dahilan, although may ibubunyag ako mamaya. Sabi dito mga idol, developing update, Binance releases more details on Elon Musk and Brad Garlinghouse meeting. Binance is now confirmed Elon to invest 104 billion into XRP. So ito, may pinakita siya dito. Elon Musk to inject 100 billion into XRP, major partnership with Ripple Power X Payment. No, sabi diyan, pati dito mga idol, pati yung Binance, no?
Collaboration and it could take XRP to unimaginable heights. Ripple CEO confirm. Sabi mga idol. Pero, yung mga ganitong news mga lodi, ayan, pag tinignan nyo, maraming nakalagay fake news. Ayan. So, maraming nakalagay na fake news, no? So, it's not true, mga lodi, no? Fake, 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 and fake. So, pag nakita kasi, hindi lang sa XRP, mga idol. Halimbawa, meron kayong coins na talagang, lab na lab. Tapos, halimbawa, kasi maraming MAGA di ba? Marami dito atin sa ata nanonood. May coins yan ng MAGA o kaya Trump, yung Trump na coin. Imagine niyo kung hindi XRP nakalagay dito MAGA. Elon Musk to inject 100 billion into MAGA, major partnership with Ripple, sabi natin with Trump to power X payment. Halimbawa ganun. Huwag kayo maniniwala agad mga lodi, no? Isa yan sa mga gawain ng mga nagpapapump and dump ng mga coins, mga lodi, magkapakalat ng fake news. No, so eto fake news to kasi nung ni-research ko wala naman ganito. Tinek ko sila Brad Garlinghouse, si Elon Musk tinawagan ko, hindi naman daw. So wala, fake news to, no? Pero hindi ibig sabihin niyan na walang good news sa XRP. Mga idol, ito fake news kasi sinabi na to ni Brad Garlinghouse. Mismo, no? Si Brad Garlinghouse mismo. Brad Garlinghouse has announced that Ripple is actively collaborating with several central banks globally. No? Mas mabigat 'yun mga idol, hindi lang si Trump, hindi lang si Elon Musk, kundi lahat ng central banks globally, no? Collaboration 'yan. With some partnership already public and ito pinakamalupit. And others is still confidential, mga idol. Alam niyo yung reason sa tingin ko kung ba't confidential yung iba? Kasi hindi mo kasi pwedeng i-announce agad mga lodi kasi kahit papano ang gusto pa rin ng developers o ng mga CEO ng XRP is makinabang din yung mga partner nila. So siguro gusto nila hangga't mababa pa yung XRP, makabili muna o makapag-imbak muna yung something na yung mga partner nila. Parang ganun, no? Pag in-announce kasi nila yung mga ibang mga partner nila, lalo na kung mabibigat yun, may chances na mag-pump ng sobra yung XRP dahil bibili ng mga retail. So, mauhuli yung mga partner nila. So, mas maganda, siguro, tama, confidential na lang muna yan. Ngayon, kung ready na talaga, on process na, kumbaga talagang, eto na yun. No? Eto na yung announcement natin. So, pag in-announce yan, may bodega na sila, and then saka magbubodega yung mga small investor, and then sabay-sabay sila sa pump, 'di ba? Ganun. So yung iba diyan confidential pa rin talaga. Pero ito pa lang globally pa lang collaboration with several central banks globally, malaki na 'yan mga idol 'di ba? Ripple is preparing for significant enhancement to the XRP ledger, aiming to increase liquidity and attract institutional investors. This uptick in activity could lead to substantial investment XRPL tokens, particularly within the DeFi space. For further details, so ayan mga idol, no? So si Brad Garlinghouse, hindi niya naman tinatago pag may gini-interview siya. Usually, pag tinatanong siya, sinasagot niya na naman. Saan ka pupunta? Okay na? Doon lang, dito daw muna. Tapos, ano gagawin niyo? Yung kaparehas nun. Magpasundo ka sa... Mag-chat ka. So, ayun, solid. Alin? Yun na nga. Ang istorbo dito. Kuya So, ito. Ito mga lodi, tapos na tayo sa XRP, no? So, medyo good news tayo dyan sa XRP. And, dito naman tayo sa Dogecoin, no? Meron si TBD na merong, di ko kasi kilala ito, 3,000 followers. Here's the story of how I made bet with Elon Musk to get with, sige, ingat. X-Tattoo, no? Magpapatattoo daw siya ng X-Tattoo. If he beat Pete, ito yun yung pangalan ng boss battle
sa Diablo 4 in less than 2 minutes and 30 seconds. And he actually did it. So may tattoo na ngayon siya. Pero ito yung parang pinaka lagi tawag dito, tweet ni Elon Musk, yung importante dito. Sinabi niya, the goal of Doge is to speed run fixing the federal government. So parang inalimbawa niya lang yung ginawa niya dito na ang bilis niyang matalo. So ayun daw yung goal ng Doge pagdating sa federal government. Requires many anomalies in the matrix. So ayun, no, parang sinabi niya na kung gaano niya kabilis tinalo yung boss battle dito, ganun niya rin ipipix mga idol yung mga problema sa federal government. Nagamit yung DOGE, no, na ano nila, yung Department of Governance Efficiency. Tama ba? Government Efficiency. So ayun mga lodi, no. So sa tingin ko, yung Dogecoin is napakalaki ng ano niyan, napakalaki ng magiging parte niyan sa bull market yung Doge, mga idol. Isa yan sa tingin ko kasi syempre hindi naman papahuli yan si Elon Musk eh. Ayun lang sa tingin ko nasa inyo kung ano. Ito nga, tingnan nyo. Doge is going to $4 this cycle. Binalita pa to mga idol binalita pa ng Fox News to. Yung Fox News, galit nga yung kay Elon Musk eh. Diba? So sabi dito, parang inaano pa siya, I still can't believe Doge is real. So etong Doge na to, ang sinasabi ditong Doge na to mga idol is yung Department of Governance Efficiency. No, hindi yung coins. But I think it's actually going to work. Ayun yung sinabi dito. So parang inaano kasi dito ng balita na parang tinutoni lang daw yung ano. Pag sinabing tinutoni, parang binabarbero lang daw yung Doge. Magtanong kayo bakit Tony? Kasi ang pangalan ng dito sa amin merong parang impression. Pag sinabing Tony ka pala parang sinasabi ng barbero ka pala. Kasi yung pangalan ng barbero dito sa amin si Mang Tony. Si Mang Tony. Kaya pag sinasabihan kang Tony, ibig sabihin barbero ka. Ganun yun. Parang tinutoni daw nito yung yung Doge ayun. Kasi ito, ang laking rin nito, balita kasi na-overtake na ng Dogecoin yung market cap ng Porsche, mga lodi, no? Grabe, no? 53 billion, 53.6 billion yung sa Porsche and 54.7 naman sa Doge, mga lods. No? Grabe ang Doge. Tas eto naman si Cardano. Cardano founder is it is my belief that Bitcoin will go 250,000 to 500,000 within 12 months to 24 months. So, parang 1 year to 2 years. 250 pwede. Sa tingin ko hanggang 2025. 500 medyo malabo. Next cycle siguro yan. Next cycle sa 2028, 2029, ako, pinipredict ko dyan, predict lang. No? Hulalisis lang. Aabot tayo ng mga 750 to 80,000 USDT. 800 pala, 750 to 800,000. Ayun yung sa akin sa 2028. Clip nyo to. Pag nangyari sa 2028 yun, babalikan ko tong video na to. Ayan. Pero 250, solid yan para sa akin. Pwede mangyari yan 2025. Mga lods. So imagine yung market cap natin, no? No? Itong ating cryptocurrency global, no? Ilang kaya to? Sabi nila kasi pwede daw umabot to ng 5 to 6 trillion, no? 5 to 6 trillion market cap yung buong cryptocurrency natin. No? Ilan kaya ang sa XRP dyan? Ilan kaya ang sa Doge? Di ba? So, ayan, grabe, no? Tapos, ito na nagparamdam na. So, ito muna kay Sisi muna tayo bago kay Gios. Kasi, niretweet ni Gios yung post ni Zizi. Sabi kasi ni Sisi, I'm not against meme coins, but meme coins are getting a little weird now. Let's build real applications using blockchain, sabi ni Sisi, mga idol, no? So, sa akin, imposibleng mawala ang meme coin para sa akin, no? Kasi meron din silang purpose sa crypto world. Sila yung ang purpose nila is onboard.
ino-onboard nila yung mga tao na bago, yung mga kumbaga kasi kung ikaw bago ka, hindi ka naman agad titira ng hindi ka naman agad babanat ng Bitcoin, ng Ethereum, XRP, Cardano, hindi mo alam yun eh. 'Di ba? Basta ang ikaw pag may nakita kang coins na, uy, itong coins na to, ang onti lang dati, tapos ngayon lumaki. 'Di ba? Kapag bago ka, ang na-attract ka sa mga meme coins. So ayun yung purpose ng meme coins, mga idol, no? Mag-onboard ng mga bagong magiging makakasama sa crypto world natin, mga idol. Ayun yung parang pinaka purpose niya, 'di ba? So sabi nga ni Tito Vlog kanina habang na pinapanood ko siya, sabi niya, 'di ba, na kung ayaw mo sa meme coins, 'di ba? Di tanggalin mo yung mga meme coins sa Binance. Diba? Kaya lang hindi niya tatanggalin 'yun, mga idol, kasi ang laki ng piece na nangyayari doon, mga transactions sa meme coins. 'Di ba? So pagkakakitaan niya rin 'yun. So para sa akin, ang weird din nitong tweet niya na 'to, no? Kasi sa tingin ko, yung nakaraan, ang laki ng binigay na profit ng mga meme coins sa Binance, 'di ba? Para sa akin lang 'yun, ha. O ngayon, dito naman tayo sa post ni Gihos na it's time to build real applications. Our moment approaches. Wala lang. Kasi nung nabasa ko to, sino ba yung may parang si boss ata sabi, time to build ulit. Tagal na nila time to build. Hindi, so, pero okay lang yan, mga idol, no? Hintayin natin yung plano ng ating Sky Mabis, no? O yung ating Ronin Network. Sana ako, para sa akin, kung hindi kasi ako, syempre kung sa mga developers lang, no, sa Axie, kasi ang daming games, mga idol, kung tutuusin, no? Nakita niyo naman, 'di ba? Dito sa home natin, ang daming mga games, no, na nakalagay dito. Tapos mga sa browser natin, napakadami ring games, iba-iba 'yan, no? Ang daming nang naka-onboard na game sa Axie Infinity. Pero kung titignan nyo, hindi ganun karami yung community na naglalaro. Yung Pixel, solid yung Pixel eh. Pero yung iba, parang hindi siya ganun ka-attractive para sa mga player. Kahit nga sa mga gamer eh. 'Di ba? Kasi bibigyan mo sila ng reason para maglaro, no? It's either ang ganda ng gameplay, ang ganda ng graphics, or may earnings. So bibigyan mo sila ng reason. Pero kung mag-onboard ka ng mga games na halos hindi rin naman nilalaro, parang sayang lang, no? Mas maganda pag mag-onboard ka, yung solid na, yung sa tingin mo talagang talagang lalaruin, talagang maganda. 'Di ba? Yung mga nag-a-apply sa kanila, pag samasamahin nila yan, tapos mag-isip sila ng magandang laro. Ayun lang sa akin, ha. So yung Axie Classic, Axie Origin, solid na yan. Ang sa tingin ko kulang sa Axie Classic tsaka Axie Origin, earnings, no? Kailangan lang ng earnings. Tapos mas maganda kung skill yung puhunan, hindi yung kung sino yung may kayang bumili, siya yung mas malakas na Axie. Parang ganun, napapangitan ako sa ganun kasi, 'di ba? Although kaya naman natin bumili ng malakas na Axie, pero kasi hindi ganun yung magandang games eh. Ang magandang games yung sa skill ka babase. Parang yung classic dati, onting balance lang, makikita mo na kahit yung mga chop suey ang nakakapalag dahil may skill yung player eh. Kaya niyang gawa ng paraan yung yung laban niya, 'di ba? Yung ganun. Ngayon sa Origin kasi tsaka sa lalo na may mga runes na mahal, mga charms na mahal. Mahirap eh. No, mahirap kasi syempre hindi naman ako developers ng game. Pero kung normal na player lang ako, so kung ihingin niyo yung opinion ko, ganun yung sa akin, na mas maganda yung sa skill tayo babase para manalo, hindi yung sa kung sino yung mas mahal na item or may mahal na gamit or runes and charms, siya yung mananalo, 'di ba? So ganun sa akin, mga idol. At syempre kung mag-onboard kayo ng game, sabi ko nga kung kukunin niyo yung puso ng Pinoy, ML o kaya Dota, no? Parang ML tsaka Dota na gameplay.
Tsaka first-person shooter, parang Counter-Strike, ganun. Ma-perfect yun lang yung dalawa na yun. Taragis yan. Malamang maraming maglalaro. Di ba? Maraming maglalaro nun. Parang Call of Duty sa cellphone, di ba? Tapos parang ML. Di ba? Tapos medyo gandahan din yung graphics. Budgetan nyo na. Di ba? Ganun na yun eh. Kung gusto nyo talagang kung gusto nyo ng magandang game, babudgetan nyo. Kasi parang AAA game na yun yung ML eh. Babudgetan yun. Tapos, make sure naman yun na talagang magiging solid. Hindi yung tambak na yung mga game dito. Wala naman naglalaro. Ayun, dahil pangit ng graphics. Di ba? Mga maarte na yung mga player ngayon kahit mga bata. Kahit mga lahat kasi ng Pinoy may cellphone halos eh. 'Di ba? Isipin mo ganun tapos kikita ka. Ipo-promote ko talaga 'yun. Taragis yan, magla-live tayo ng mga ganung laro kapag ganun yung mga laro dito sa Axie. Wala na, kumbaga na-realize marami na rin tao kasi yung nakaisip na ang solid na lang talaga dito is yung Axie Origin tsaka Classic. Para lang sa akin. Tsaka yung Pixel, mahabol naman yung Pixel eh. Pero kung titignan mo, marami rin naglalaro ng Lumitera. Nakikita ko yung Lumitera. So, hindi ko alam eh. Pero mas maganda kasi kung talagang solid eh. Di ba? So, ayun. Ayun yung natin. Ayun yung news natin ngayon. Mga idol, no? So, mga Lodi, medyo may lakad lang ako ngayon. Kaya medyo bukas na ako magbabasa ng ating mga comment, no? Mga Lods na pasensya na kayo. Babawi ako sa inyo bukas, promise, no? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Sana enjoy nyo yung ating mga news ngayon, mga idol. So maraming salamat. Kita-kits tayo bukas mga Lodi. At magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to the channel. Just subscribe. And like, or else I'll come to your dreams. And watch Smile. Watch Smile. Smile. Panoorin nyo doon yung Smile na movie. Natakot siya doon eh. Bye-bye!